ipapaliwanag sa atin yan ng ating panauhin si Undersecretary Nicolas Felix T. ang ng Department of Justice. Good morning, Yusek T. Morning, Yusek. Good morning po, Yusek T. Magandang umaga sa inyong lahat. Opo. Sir, napapag-usapan nga natin itong mga iba ng pag-uugali ngayon ng ating mga kabataan. At sabi ko nga kay Christian, may impluensya na ng teknolohiya. Hindi lang ganun kasimple yung kanilang mga actuations o actions na ini-apply dito sa totoong buhay, kundi talagang nakukuha na nila dito sa paglalaro ng video games o nanonood ng kung ano pa man sa online. Una sa lahat, sir, ano ba ang ibig sabihin pag sinabi mong nihilistic o nihilistic violent extremism? Ito, Ma'am Tuesday, no? Ito yung parang dulo na eh. Ito na yung punot dulo nitong kasama na gusto natin iwasan, no? Gusto natin sugpuin kung magkaroon na ng parang mass casualty event kung saan ang mga perpetrator ay medyo na-impluensya ng mga kakaibang mga pananaw. Pero, di ba, kung nakita mo yung nangyari doon sa Tacloban, yung mga shooters dito, lumalabas sa ebidensya, and dahil sa kanila exposure sa online games at sa ibang mga platform, sa mga masamang tao online, medyo nagbago yung kanilang mga pananaw sa buhay at madami silang mga ginawang mga kasamaan hanggang umabot din sa Tacloban school shooting. Pero yung ay gusto nating iwasan na yung Tacloban, mga ganap tulad ng Tacloban school shooting kasi bago nga mangyari doon, madaming ibang pinagdadaanan itong mga batang to, no? Diba konektado to doon sa sinasabi mo na yung mga pinapatasking sila na kung ano-ano, pinapasakit sa sarili nila, pinapagawa ng mga mas minor na krimen. Diba? Pero hindi natin dapat titinan ng hiwa-hiwalay lahat to, no? May isang buong phenomenon talaga to, no? Kaya nga mabuti na habang maaga pa, bantayan ng mga kabataan sa mga paggamit nila ng online platforms tulad ng mga gaming at saka ng mga chat apps. Tingnan kung medyo naliligaw sila sa mga masabang impluwensya na to at kumilos ng mabilisan. Kung titignan mo ito, Yusek T, ewan ko kung ako lang ang may obserbasyon na ganito, para siyang initiation-like incident. Tama. Pero yung initiation na sinasabi ko, karaniwan na alam natin, yung nangyayari sa military or police training, ganyan, o yung brotherhood. Pero ito, kaiba, online na siya. Inuutos sa pamamagitan ng online. Ginagawa naman nung mga nakare-receive, nung nakatatanggap nung utos. Hindi pa pwedeng hindi na lang nila sundin. Mamomonitor ba yun? Kasi alam mo yung mga tina-target talaga ng mga masasamang mga tao online, yung mga batang medyo nalililang, batang hindi nababatay ng buti, may mga pinagdadaanan. Diba talagang ina-identify nila yan kadalasan sa mga online gaming platform, doon nila tinutukoy kung sino yung mga batang kakayanin nila, no? Tapos importante kasi yung mga sense of belonging sa mga batang to. Kaya sa umpisa pa lang, ginagawang tama ka, parang rite of passage or rite of proving themselves. So mga mas maliliit na task. Diba? Hanggang unti-unti nang mas makuha yung loob nila o mas ma-pressure sila na sumunod sa kanilang mga kasamahan doon. Tapos aabot na dyan sa mas masamang mga ganap tulad ng mass casualty event na nangyari dito sa Tacloban. Yusek, paano hinahandle ng Department of Justice itong ganitong bagay? O paano in relation doon sa terrorism? Paano to tinitignan? Dahil medyo bago to sa atin, no? Paano natin to tinitignan ng konektado sa posibleng terrorism na mas malala pa yung posibleng maging epekto? Bago sa atin to, tama kayo, pero hindi naman to bago sa ibang mga bansa, no? Tulad sa Amerika, sa Australia, Canada, sa Europe, Western Europe. At dahil nga at susundan natin yung mga ginawa nila, no? Sa mga bansang yun, may ibang bansa doon tinuturing na ng terrorism itong NVE. May ibang bansa tinuturing na terrorism adjacent. At ang dahilan doon ay may mga similarities between NVE at terrorism. Una-una yung grooming, di ba? Parang gino-groom ang mga kabataan sa mga ideology or sa mga pananaw na extremist. Sa mga kakaibang hindi pangkaraniwan na pananaw. Kung halimbawa sa ibang mga terrorist groups, ang gusto nila ay
sabi mo mga white supremacy Mm-mm. or parang jihadist sila. Dito naman mga extremist view na galit na galit sa lipunan. Mm-mm. Parang feeling wala nang dahilan na mabuhay dito sa mundo, no? Tapos isa pang similarity nila diyan ay yung kanilang pag-espouse ng violence o ng mass casualty events, no? At dahil doon na naturing na ng mga naisip ng mga ibang bansa na gamitin ng mga counter-terrorism mechanisms upang i-address ang NVE. Mhm. Nabanggit nyo kanina, Yusek T, itong sa Tacloban ay nakita naman natin, nagresulta sa mass casualties. Yes. Ito ba, maikakategorya nyo na as nihilistic violent extremism o NVE? Wala pang narinig na opisyal na statement mula sa ACG, no, kung sino nag-iimbestiga nito, no. Kaya lang kung titingnan natin, medyo may mga elemento na, no. Hindi lang yung mass casualty event, pati yung mga suot ng isang shooter, no, yung mga indications of having these extremist views. Tapos yung lumabas pa, 'di ba, na naglalaro siya ng Corbax, tapos may mga followers siya, may mga kaibigan siya online na pinapayuhan siya. May indikasyon talaga, no. At hindi lang naman ito yung unang instance, no, na may NVE. May mga ibang mga instance na buti na lang naagapan ng kapulisan natin, tulad nandun sa Laguna at sa Marikina. At yun nasabi sa amin may confirmed categorization sila sa NVE, yun ang yabi doon. Oo. Nung isang gabi na naman, dun sa Las Piñas, ganun din. Although ang ginamit naman doon, patalim, Okay. nanaksak ng kapwa estudyante, pero sa labas ng Hindi pa eskwelahan. Hindi pa ako sigurado dyan, Hindi pa tayo sigurado dyan kung NVE yan. Kaya napaka-importante talaga yun, yung pag-survey at yung pag-categorize. Dahil minsan naman, minsan talagang alitan ng mga bata to na naabot sa ganung punto. But syempre, dahil nga alam na natin na may ganitong ganap, ay titingnan natin lahat ng anggulo. Siguro dapat, Yusek T, yung malinawan muna nating lahat yung definition ng NVE. Tama yun. Tama yun talaga. At alam mo, hindi nga lang, maski sa ibang bansa, may debate pa rin eh. Kaya nga sa ibang bansa, wala pa talagang batas. Sa kahit sinong bansa on NVE, yung mga nabanggit kong mga bansa, ginagamit nila yung mga counter-terrorism mechanisms, yung mga existing laws, kung sakaling may intersection with NVE. Pero yung pinag-uusapan nating komprehensibo at particular na batas sa NVE, wala pa Wala tayo dito. Wala pa sa buong mundo, wala pa. Okay. At saka, Yusek T, parang mayroon na bang nakapagsabi na itong NVE ay maisa sa ilalim na sa salitang terorismo? May ibang bansa na ginawa yun. At alam pa, ang Canada ay parang Canada at UK, no, parang dinesignate or prescribe nila ang mga ibang mga organization na narinig natin tulad ng yung 764, parang dinesignate or prescribe nila yun as a terrorist organization. Sa atin ba sa Pilipinas, sa Yusek, paano natin masasabi yung isang bagay na ito ay act of terrorism? May batas naman tayo, yun Anti-Terror Act, yung may definition dun sa terrorism. Pero tulad ng nasabi nga namin ilang beses na medyo maingat kami kung ang NVE ay ituring nating terrorismo. Dahil dito sa bansa natin, napaka-controversial ng definition ng terrorismo at yung epekto sa bata, kung handa na ba tayo na ang bata ay ituturing nating terorista. Yun nga. Mabigat yun no? Minor de edad. Minor de edad. Tama. Tapos madidikitan yung pangalan niya na isang terorista. Tama yun. Mahirap naman yata yung pagka ganun. So, mayroon akong nabanggit nyo last week. Narinig ko sa inyo ito na magsusulong kayo hanggat maaari, umapila kayo sa mga mababatas na sana ay magsulong o magbalangkas at magpasa ng batas laban dito sa NVE. Yes. Tingin namin kailangan mabuti na pag-usapan at the very least pag-usapan natin to kasi parang pinag-aaralan namin hindi ganun kadali Hindi ganun kadali magpasa ng batas sa NVE dahil maski yung mga ibang bansa malalim yung debate sa kanila kung una
ano ba yung NVE, ano ba yung sakop ng Yes. NVE, Mm-mm. ano yung bibigyan nila pangalan. Tsaka iba-iba yung mga galawan ng mga bansa. Kaya kung pag-usapan ng natin lahat, mga Mm-mm. mababatas, kami sa executive, tapos tingnan natin kung anong magandang galawan sa level ng Kongreso, no? Pero hindi ibig sabihin na wala kaming gagawin sa executive. Mhm. Dahil ngayon pa lang, kikipagpulong na kami sa mga ibang mga executive agencies, Mhm. lalo na yung mga other members ng Anti-Terrorism Council, Mm-mm. upang tingnan kung anong pwedeng magawa sa level ng executive laban dito sa NPA. Mhm. Sabi nyo, handa naman ang Department of Justice na makipagtulungan sa ating mambabatas para sa pagbalangkas nitong panukala laban sa NVA. Kung kayo ang tatanungin, Yusek T, ano ba yung maisasuggest nyo na dapat lamanin nitong panukalang batas na ito? Kami yun, no? Certainly yung grooming pa lang, makasuhan na yung mga groomers, no? Mm. Kasi hindi ganun kadami yung mga batas natin on grooming, no? Kadalasan grooming when there's a sexual exploitation element. Tulad ng RA 11930, no? Yung anti-osaic and CITAM law. Mm-mm. Pero nakita nga natin dito, yung grooming dito, hindi na naman for purposes of producing yung CISAM, no? O yung child sexual abuse and exploitation material. May grooming for petty crimes, for yung pag-harm ng mga pets. Diba? So, maganda siguro pag yung doon, yung particular preparatory act na yun Mhm. ng mga masamang tao na to, ng mga groomers, ay pwede na natin gawing kriminal. Mhm. Tapos isa pang pwede natin ilagay doon yung mga obligasyon ng mga ng mga internet platforms. Mhm. Although alam natin na hindi ganun ka effective, hindi ganun ka effective to dahil nga madaming internet platforms wala dito sa Pilipinas. But kahit papano, may mga ilang internet platforms tulad sabihin natin ng Meta, ng Twitter na may presence dito, Mhm. baka naman makatulong dun sa kanila to. Mhm. Okay. Papaano natin masasabi ngayon sa mga magulang na yun yung mahirap ngayon, Yusek T, kasi yung mga magulang nag-aalala ngayon sa tuwing Tama. pumapasok yung mga Tama. bata sa paralan na dapat yun yung happy place ng Tama. mga bata. Safely. Oo, safe and happy place para sa kanila. Pero dahil sa nangyari, although sabihin nating ilang incident lang ito kung ikumpara sa pangkabuuan, kaya lang 1 is too many, sabi nga nila. Tama. Ano po ang pwede nating assurance na maibibigay sa mga magulang na hindi makararanas ng ganitong insidente sa mga pinapasukang eskwelahan ng kanilang mga anak? Ano ang pwede nating gawin? Una, wag lang iasa sa pamahalaan at sa mga eskwelahan yung pagiging alisto sa mga anak, no? Kasi madami namang mga online activity naman ng mga kabataan. Hindi lang naman sa eskwelahan nangyayari yan. Kadalasan sa bahay, no? Mhm. So maganda talaga na mabantayan natin, no? Kahit paano ang online activity ng mga anak natin. Tapos kung may nakita tayong kakaiba, may pagbabago sa kanyang asal, maging mas suriin pa lalo, no? Tapos yung eskwelahan naman, parang alam mo may tugon, no? May tugon yung mga eskwelahan. Ako nung isang araw lang may natanggap akong email mula doon sa paaralan ng anak kong lalaki. At may sulat sila talagang sinabi nila yung mga ginagawa nila upang tugunan tong problema na to. But at the same time may recommendation, may mungkahi sa mga magulang na bantayan ang online activity ng mga bata. So malaking bagay talaga na nalagay na isa publiko tong phenomenon na to, no? Dahil naging mas mulat ang mga tao, mas binabantayan nila. Pero tama, no, dapat balansein natin to. Wag tayong okay na alisto pero wag tayong praning, no? Dahil may mga ibang di ba? Sa presko natin may mga ibang mga pilyong bata or kung sino man na nagsasamantala, no, nagtatawag ng mga kung ano mga prank calls, threats, mga threat, no. So ako para sa akin maging mas discerning, no. Kasi yung mga prank call naman, hindi naman yung kung may balak naman mag-mass casualty event ang mga batang nalinlang, hindi naman magpa-prank call yan At saka tingin ko naman yung mga school, yung mga paaralan, nasa posisyon sila na suriin kung talagang
legitimate yung tinawag ng call. Mahalaga kasi din na maging active yung paaralan sa mga ganitong pagpapakalat ng impormasyon. Ang problema kasi, Yusek, napansin ko lang yung ibang eskwelahan, denial sila Tama. na may nangyayaring ganito, may bullying sa school nila, Tama. ayaw pansinin, dina-downplay. Pagka ganyan may natanggap po kayo na mga reklamo o sumbong, yung mga administrator ng eskwelahan ay pansinin po ninyo, huwag nyong babaliwalain kasi nga para hindi na humantong sa ganito karahas na insidente. So, Tama. mahalaga yung, sabi nyo, yung sa school ng anak nyo, namigay na sila ng notice, ng Tama. sana gawin din yan, ng ibang mga eskwelahan pa, para malaman din, mabigyan din ng assurance yung mga magulang, uy, itong school ng anak ko, alam yung nangyayari at may ginagawang silang aksyon. Tama. Diba? Tama yun. Okay. So, sa mga susunod na araw, Yusek T, susubaybayan namin itong, sabi nyo, isusuportahan yung panukalang batas laban dito sa NVE. At sana nga ay makalampag natin yung mga mambabatas natin, para dito lang siya tututok sa ganitong uri ng karahasan yung batas na yan. At least, mayroon tayong pangahawakan na dito sa Pilipinas, may batas laban sa NVE. Matututukan ng husto. Tama yun. Tama yun. Salamat po sa oras nyo, Yusek T. Salamat din. Happy Sunday sa inyo. Happy Sunday po. Good morning. Good morning.